Sabi nila, ang buhay ay isang entablado. May ilaw, may musika, may hiyawan ng tao. Pero para sa akin, hindi ko kailanman nakita ang entabladong iyon. Hindi ko kailanman nasilayan ang liwanag ng araw o ang mga ngiti ng tao sa paligid. Sa madilim kong mundo, isa lang ang nagbigay ng liwanag, si Mama. Nanghihinayang ako minsan. Bakit hindi ko man lang makita ang mukha niya? Pero sabi niya, hindi ko kailangang makakita para maramdaman ang pagmamahal niya. At sa kanya ko natutunan na kahit mahirap ang buhay, hindi ito kailangang maging madilim. Gusto ko sanang tumakbo palabas, sumali sa kanila, maramdaman ang init ng araw sa aking mukha. Pero hindi ko kaya. Hanggang pangarap na lang ba ako? Anak, huwag mong hayaan na ang kawalan ng paningin mo ang maging hadlang sa pangarap mo. Ang tunay na liwanag nasa puso mo. Ang mundo ay hindi humihinto para sa amin. Habang ang iba ay mahimbing na natutulog, si Mama gising na. Gising para sa akin. Gising para maghanap ng paraan para mabuhay kami. Naglalako siya sa palengke, naglalakad ng kilometro para lang kumita ng konting barya. Para sa gatas mo, sabi niya. Pero minsan, hindi na siya bumibili ng sarili niyang pagkain. Minsan hindi ko siya nararamdaman sa kama namin kasi hindi pa siya umuwi. Natutulog siya sa kung saan siya naabutan ng antok, pagod na pagod sa trabaho. Minsan, nagkukunwari tayong walang nagbabago. Kahit ramdam natin, kahit alam nating may mali na. Minsan, mas madaling magsinungaling kaysa aminin ang totoo. Mahal ako ni Mama. Kahit pagod siya, kahit mahina na siya, hindi niya ako iniwan. Pero minsan, kahit anong tibay ng isang tao, may hangganan din ang katawan. Kailangan mo ng kapinili, Mari. Baka lumala ko yan. Wala akong pera. Kailangan namin ng panggastos para sa anak ko. Kailangan ko pang magtrabaho. Pero baka hindi mo siya malagaan na mabuti, Mari. Bata pa ako, ang sabi ni Mama, wala daw talagang madilim sa mundo. May mga bagay lang tayong hindi nakikita. Pero ngayon, ang dilim-dilim ng lahat. Mama, ano nangyayari? Sabihin mo sa akin. Anak, huwag kang matakot. Mama, hindi. Hihingi ako ng tulong. Mahal ko. Mama, mahal ko. Nalaman ko na lang na wala na akong uuwian. Wala nang yakap ni Mama. Wala nang tinig na umaawi tuwing gabi. Wala na siyang mahigpit na hawak sa kamay ko para gabayan ako. Iniwan niya akong mag-isa sa isang mundong hindi ko nakikita. Nang nawala si Mama, hindi lang siya ang nawala. Nawalan din ako ng tahanan. Suyapin natin. Tol,
Natalie, halika muna kayo. Ako siya. Tulungan niyo muna yung Ate Jillian niyo. Nicole, magilagay ng bagay sa kwarto niya. Sa'yo aking gising hanggang sa pagtulog. Sa'yo pag-ikot ng aking mundo. Kapag nagulo ng mundo, ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Tumakbo ka rin patungo sa'kin. Jillian, ina, pasensya na ha. Alam kong mali itong bahay namin kesa sa inyo. Pero mas mabuti na rin kesa sa wala. Salamat na lang ho, Tia. Alam ko mahirap na wala na si ate. Pero kailangan matuto ka nang tumayo sa sarili mong mga paa. O siya, maghahain muna ako ng pagkain natin ha. Patungo sa'yo Sa bawat pagpatak ng ulan sa bubong ng bahay na ito, pakiramdam ko isa yung kumpas ng orasan. Paalala na patuloy ang paghinog ng mundo, kahit ako iniwan sa dilim. ikaw ang payapang hinahanap-hanap ko. Tia, andito na po ako. Oh, Nicole, salubungin mo muna ang Ate Jillian niyo. Opo, ma. Dahan-dahan lang. Bagong bracelet na binigay ni Mama. Ang ganda, no? Malay ko ba, nakakita ba ako? Nak, Nicole, Natalie, maaari mo bang iwan muna kami ni Jillian? Opo, ma. Bakit ho, Tia? Jillian, iha, alam kong gusto mo makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit, kapos na kapos na tayo sa pera. Kahit anong sikap ko, hindi pa rin sapat para sa gastusin natin. Ang sakit marinig, pero hindi ko na kailangang tanungin kung bakit. Alam ko namang matagal nang kulang ang kinakain namin. Ang damit ko'y luma, at kahit ang simpleng pamasahe ay problema na. Hindi mo kasalanan, Tia. Mama, hindi ko natupad ang pangako ko sa'yo. Paano ako aabot sa pangarap ko kung hindi ko na kayang lumakad patungo rito? Mama, kapag nakikita mo pa rin ako, sasabihin mo, tama ba itong ginagawa ko? ng
ako lumapit. Ikaw ba si Jillian? Yung madalas na kumakanta dun sa Grace? Opo. Bakit po? Pasensya na kung disturbo ako ha, pero matagal na kitang hinahanap. Isa akong researcher sa larangan ng neuroacoustic at AI technology. May bagong proyekto kaming pinag-aaralan at gusto kong maging bahagi ka doon. Bakit naman po ako? Napanood ko yung performance mo sa social media. Hindi lang ako, pero marami kaming napahagal sa'yo. Ang emosyon mo, ang lalim ng boses mo, ibang klase. At nang malaman ko yung kwento mo, naisip ko baka ikaw yung perfectong kandidato para sa isang eksperimento na matagal ko nang gusto subukan. Eksperimento? Alam ko kahinahinala ito, pero makinig ka muna. Gumagawa kami ng isang makabagang sound-based VR system. Hindi ito pangkaraniwang VR na makikita sa TV. Ito ay inisenyo para sa mga taong hindi gumagamit ng paningin upang maramdaman ang mundo. Ibig sabihin, sa halip ng version na iba, ang sistema nito ay bumubuo ng mga malalaking galo, mga boses, at kahit mga maliliit na memorya ng isang tao. At higit sa lahat, maaaring itong muling buuin ang team ng isang taong matagal nang nawala. Anong ibig mo sabihin? May pagkakataon kang marinig ang boses namin. Nais kong sumibol kasama ka. At sumiyapin natin ang ating hinaharap. Ikaw lang, Ito ang unang hakbang. Hindi ko alam kung makakaya ko. Pero kung narito si Mama, alam kong itutulak niya ako pasulong. sa'yo kapag nagulo. Mama? Mama, ikaw ba yan? Mama, miss na kita. Gusto kitang yakapin. Hanap ko Anak, oras na para matulog. Mahal na mahal kita. Huwag mong hayaang pigilan ka ng kahit ano, anak. Kahit bulag ka, hindi ibig sabihin hindi ka makakakita ng daigdig. Ang puso mo, ang boses mo, iyan ang magdadala sa iyo kung saan mo gustong makarating. Halika na, kakantahan kita. Nandito lang ako, anak, palagi.